Hi mga tropa! Kung nagbabala ka mag-upgrade pero ayaw mo ng sobrang gastos at ayaw mo rin masira ang reliability ng motor mo, pwede ba talaga ang 53 all stock sa Wave 100? All stock nga pala yung Wave 100 namin. Stock crank, stock head, stock bulb. Ang papalitan lang naman natin dito ay yung block. From 100cc, gagawin nating 108cc gamit ang 53mm block. At dito nga ay pinakita namin sa inyo yung timbang ng 53mm na piston at 50mm na stock. Pinakita nga din pala niya dito kung gaano kasmooth ang pagpasok ng piston pin sa connecting rod. Mahalagang may play dito, hindi sobrang luwag o sobrang sikip. Pati yung gap ng piston ring, pinakita rin niya, yung ring 1 at ring 2. Bakit nga ba kasi mahalaga na may clearance ang piston ring? Kung tumatakbo kasi yung makina, umiinit ang piston at rings. Kapag walang sapat na clearance, magdidikit ang dulo ng piston ring. Ang resulta, kakapit sa cylinder, magagasgas ang block, mauuwi sa seizure o kapit makina. Nililihan niya naman dito yung dulo ng piston kasi masyado siyang matalim para hindi magasgas ang cylinder wall. Ang matalim na gilid ng piston lalo na sa crown edge. Para mas maayos ang break-in. Sa unang andar kasi ng makina, nag-a-adjust pa yung piston. Pag nilihan mo to ng maayos, mas tahimik ang makina. Pinakita niya na dito yung top dead center ng piston at block kapag nakasalampak sa ating stud bolts. Kapag nakasalampak na ang block sa stud bolts, dito natin chine-check kung tama ang taas ng piston at kung safe ang setup. Sinalpak niya na dyan yung cylinder head assembly at syempre merong gasket at dowel. Ang head gasket ang humahawak ng compression, nagsisil ng combustion chamber at naghihiwalay ng langis at init. Ang dowel naman ay gabay para pantay ang pagkakaupo ng head. Iwas tabingi, iwas tagas. Mapapansin nyo naman dito, 4 ang washer. Hindi pare-pareho ang gamit ng mga yan. May isang copper washer at nilalagay natin siya sa bandang baba. Dapat tama ang lagay mo dito kasi pangsil yan laban sa tagas ng langis. Base nga pala sa research namin, ang standard torque ng cylinder head nuts ay 22 Nm. Kaya ito yung ginagawa namin, hindi lang isang higpitan, kundi step by step at pa-cross pattern. Hindi agad diretso sa 22 Nm ha, ginagawa natin to sa 3 hakbang. Una 10 Nm, sunod 18 Nm, at ang huli ay 22 Nm. Para iwas din kasi to sa tabingi na head, punit na gasket, at maagang tagas o overheat. Cam gear naman tayo ngayon. Stock timing lang ang setup natin dito. Sinisigurado natin na naka-align ng timing mark sa cam gear at nasa top dead center ang piston bago natin tuluyan higpitan. Para sa higpit, 12 Nm lang ang torque natin sa cam gear bolts. Hindi pwedeng sobra dahil maliit lang ang bolts. Ngayon naman, cylinder head cover right side ang ikakabit natin. Para sa higpit, 12 Nm ulit ang torque natin dito. Meron itong 3 bolts. Yung gitna, 6x110. At yung dalawa sa taas at baba, 6x25. Importante na tamang bolt sa tamang pwesto. Dahil kapag napagpalit mo, pwedeng mabutas ang loob, pwedeng tumagas ang langis, o kaya masira yung thread. Sa paghigpit, pantay at salitan pa rin tayo para maayos ang upo ng cover at gasket. Hindi kailangan ng sobrang higpit. 12 Nm lang ay sapat na para walang tagas ng langis. Hindi maputol ang bolt at iwas sira sa aluminum threads. Hindi pwedeng mapagpalit ang mga bolts sa tama niyang pwesto dahil ang bawat bolt ay may tamang haba at diameter. Kapag mali sa bolt placement, maagang masisira ang makina. Kapag tamang bolt at tamang torque, matagal ang buhay ng makina at tahimik ang takbo. Kinabit at binaklas nga pala namin yung spark plug para malaman kung magtatamaan ba yung piston sa plug. Pinaikot namin ng dahan-dahan yung magneto. At ayun, walang tumama. Kaya sa tanong na pwede ba talaga ang 53 all stock sa Wave 100? Oo, pwede kung tama ang gawa. Lahat nakasalalay sa detalye at tamang teknik. Salamat sa panonood. Paalam!